Pwedeng magulat ka, maski babae o lalaki ka. Kung nating lahat na darating yung araw na mamamatay tayo at yung kaluluwa natin either sa impyerno o sa langit pupunta. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yung 3 palatandaan kung sa langit kayo mapupunta ng 100%. Ngayon, bago ko sabihin sa inyo yung unang tanda kung sa langit ka talaga mapupunta, kailangan mo munang malaman to. Isa sa mga tanda na sasabihin ko ngayon ay mas importante dun sa lahat ng tanda na sasabihin ko. At kung meron kang karakteristik na to, yung binanggit ko, sigurado na isang mamamayan ng kalamitan. Unang-una, sinasabi sa Biblia na ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa espiritu. At yung maagustuhan naman ng espiritu ay laban sa laman. Kumbaga magkasalungat silang dalawa. Para mapigilan yung mga nais mong gawin, yung maagustuhan ng laman mo, imukonvict ka ng espiritu kasi makakasama sa'yo yun. Ngayon, gusto nating lahat mapunta sa langit. Pero dapat lagi mo tinatanong kung may approval ba ng Diyos yung mga bawat ginagawa mo sa pang-araw-araw. Ngayon, ano yung pag-aproba ng Diyos na to? Ito yung Holy Spirit, ito yung Espiritu Santo. Sinasabi sa Biblia na tayo ay nabubuhay na may Espiritu Santo hanggang sa araw ng pagtubos. Kumbaga, nakatakda ka, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya pag yung babae o lalaki ay nananampalataya kay Jesucristo, napapasailalim yun ng Holy Spirit. Ngayon, paano mo malalaman kung may Holy Spirit ka sa loob mo na nagtatrabaho ngayon? Malalaman mo yun pag nakukonvict ka na gumawa ng mga kasalanan. Kasi merong spiritual war. Kasi kinaiinisan ng Holy Spirit yung mga kasalanan. Ngayon, pagka napapansin mo na yung mga dating kasalanan na wala naman sa'yo o bali wala naman sa'yo, pero ngayon sobrang nakukonsensya ka ng gawin, sigurado na nagtatrabaho sa'yo yung Holy Spirit. Kasi sobrang dalisay niya, sobrang banal siya. Ngayon, meron ding laman, meron kang flesh. Ang gusto naman gumawa ng kasalanan. Ayun yung spiritual war. Sila yung naglalaban dalawa sa pang-araw-araw na gagawin mong decision sa buhay mo. Kasi sinusubukan kang lumago ng Holy Spirit. Gusto niyang mag-prosper ka para magkaroon ng Christ consciousness, para mas mapalapit yung consciousness mo o maging halos kaparehas ka ni Jesucristo. Pero yung laman mo, sinusubukan kang hilahin pababa yung pamamaraan ng diablo, sa pamamaraan ng mga kasalanan, paggawa ng maraming kasalanan o ano man. Kumbaga parang isang atleta. Diba, pagka nagtitraining o nagpapalakas ang isang atleta o bodybuilder, nahihirapan siya, kumikirot. Ganun din magtrabaho ang Holy Spirit. May proseso. Nahirap siya kasi kinukontra siya ng laman. Pero yun yung process ng paglago mo para maging kaparehas ka ng consciousness ni Kristo. Ngayon, may kita mo yung mga unbeliever, yung mga hindi naniniwala. Wala silang pakialam, magawa ng kasalanan. Hindi sila nakukonvict. Kasi hindi pa nagtatrabaho sa kanila yung Holy Spirit. Hindi sila nag-aalala kung magawa ng kasalanan. Hindi sila nag-aalala kung may nagsisinungaling. Kasi iniibig pa nila to. Alipin pa sila ng kasalanan. Pero yung mga mananampalataya, yung mga believer, yung mga, may bagong mga utos, pero silang Panginoon na sinusunod. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya yung desisyon nasa iyo sa pang-araw-araw na choices mo sa buhay mo. Sa palagay mo, yung unang yon na binanggit ko, punto, tatanda, na yun ba yung pinakamahalaga para makapunta ka sa kalamitan? Nalaman mo to dito sa mga susunod na sasabihin ko. Yung pangalawang tanda. Ngayon, yung pangalawa, lumalago ka sa pananampalataya o lumalakas yung pananampalataya mo. Sinasabi sa awit 84:7, ito silang mga humahayo sa lakas ay magmumula sa lakas hanggang sa kanilang makita ang Diyos sa Sion. Ngayon, pwedeng hindi tayo magkasundo dito sa isang punto na to. Pero sa palagay ko, sa lahat ng mananampalataya, kailangan mangyari to. Yung paglago ng pananampalataya mo, yung mag-grow, lumaki. Kumbaga, hindi tayo parang instant coffee, instant latte na pagka binuhos mo yung powder dun sa tasa na mainit. Eh, ayun na yun. Isang proseso siya, unti-unti siyang lumalagok. Matagal na proseso, buong buhay na proseso. Na unti-unti tayong nagiging higit pang mas malapit sa conscious ni Kristo o nagiging halos kaparehas ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ayun yung tatanungin mo sa sarili mo. Lumalago ka ba sa pananampalataya mo? Unti-unti bang nadadagdagan yan sa pang-araw-araw o bumabalik ka sa kasalanan? Kumbaga parang yung bata ka. Habang tumatangkad ka, ginuguhitan mo yung pader. Palaki ka ng palaki. Ngayon, habang tumatanda ka, habang lumalaki ka, tinitignan mo kung gaano kakaliit dati. Ganon din yung paglago ng pananampalataya. Kung dati nakakagawa ka ng mga bagay na kasalanan na ganito ganyan, pero ngayon hindi mo na nagagawa. Ngayon yung isang malakas na punto o tanda na papunta ka sa kalangitan. Kasi nagtatrabaho sa'yo yung Holy Spirit. Gumagawa siya ng paraan para maging banal ka o mapapalapit sa consciousness o sa pag-uugali ni Jesucristo. Ngayon, sa tingin mo, yung pangalawang tanda na yun o yung pangalawang punto na yun, yung pinakamahalaga, tingnan mo tong pangatlo. Saligan ka kay Jesucristo o idolo mo si Jesucristo. Ito, yung pangatlong tanda na pinakamahalaga din. Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi malugmok, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naisip ko nung mga nakaraan, sino ba sa buong mundo ang pwede mong tularan dito? Kahit yung pinakamayayaman, para matularan mo dun sa buhay mo. Si Michael Jackson, na milyon-milyon yung tao sumasambahalo sa kanya. Sa mga atleta, Cristiano Ronaldo, o sino pa mang mga sikat na tao. Pero sa kabila ng yun, may maririnig mo na meron silang mga iskandalo o meron silang mga maling mga desisyon pa rin sa buhay. Kaya hindi mo pwede silang idolohin o batayin yung
pamumuhay mo sa kanila. Tanging si Jesucristo lang yung nabuhay ng perpekto dito sa lupa. Pwede mong gawing idolo o pwede mong tularan. Ngayon, tingnan mo to, ganito siya gumagana. Dati, sa lumang tipan, ang dati nating mga paraan ay may templo o tinatawag na tabernacle. Meron dun isang malaking belo, tinatawag na most holy place, na si Moises lang yung nakakapunta. Isang beses lang siya sa isang taon doon, pwedeng pumunta, isang araw. Ngayon, yung araw na yun yung pagpapatawad ng kasalanan natin. Kasi, nagtatagpo yung Diyos at yung tao, which is si Moises, na inuutusan ng Diyos. Ngayon, hindi siya pwedeng pumunta ron nung wala siyang dalang handog o dugo na malinis sa tupa. Tayong mga tao, hindi tayo pwedeng pumunta doon. Yung high priest lang, yung sinugo niya lang ang pwedeng pumunta. Nasa lumang tipan nga si Moises. Siya lang yung pwedeng kumausap sa Diyos. Kasi tayong mga tao, pinagdidirian niya yung mga kasalanan natin. Mahal niya tayong mga makasalanan. Pero, kinamumuhian niya yung mismong kasalanan natin. Kaya hindi tayo makakatagal sa presensya ng Diyos. Masusunog tayo doon. Kasi sobrang banal siya. Ngayon, pag tinitingnan tayo ng Diyos, nakikita niya yung kasuklam-suklam ng mga kasalanan natin. Pero may sasabihin ako sa iyo, ayun yung dahilan ng belo, ayun yung dahilan ng most holy place. Kaya siya nakatakip dati sa lumang tipan kasi bawal tayo pumunta ron. Ngayon, meron din tayong high priest o mataas na saserdote. Ayun yung saserdote na sinasabi ko. Hindi siya pumasok sa holy place nang may dala siyang dugo. Siya mismo yung sakripisyo. Siya si Jesucristo. Siya yung kordero ng Diyos. Siya yung tupa, yung mismong dugo at laman niya, yung inalay niya. Hindi yung literal yun yung nag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. Nung ipinako siya sa krus, nung tumulo yung dugo niya, pumasok siya sa Diyos bilang halad na sakripisyo para sa mga kasalanan natin lahat. Ngayon yung Diyos ay nagbigay ng buong galit sa Kanya nung araw na yun para matubos yung ating mga kasalanan. Hindi dahil si Kristo ay makasalanan o may ginawang mali. Dahil nabuhay siya nang walang kasalanan dito ng 33 years. Kundi para tubusin yung kasalanan natin pagka naniwala tayo sa Kanya. At yun yung pinakamagandang balita na inalalahad ko rito. Ngayon, nung si Jesucristo ay namatay, alam ba kung ano nangyari dun sa belo? Natapyas yun sa dalawa. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Nabukas na ang daanan. Hindi na dun sa belo. Hindi sa pamamagitan na ng saserdote. Sa pamamagitan na ng Jesucristo. Siya na yung tulay. Hindi na yung belo. Siya na yung tulay pagpatungo sa Diyos. Siya na yung koneksyon natin sa Diyos. Siya na yung tagapamagitan. Tagapamagitan dito sa lupa, pupunta sa kalangitan. Tulad ng hagdan ni Jacob. Dati, sa panaginip niya na nakita niya, patungo sa kalangitan. Ayun si Jesucristo. Siya yung kumukonekta sa ating mga tao patungo sa Diyos. Ngayon, kapag nasa hagdan ka na, patungo ka na sa Diyos. Kapag ka, sumampalataya ka na ng totoo, binigay mo na ang tiwala mo kay Jesucristo. Magkatrabaho na sa'yo, magkatrabaho yung Holy Spirit sa'yo. At titiyakin niya na makakapunta ka sa langit ng ligtas.